Oras na para magpalayas ng masamang espiritu! Tiyangaw pala mga idol. Hello mga idol, tama po talaga mga idol. Oras na po para magpalayas ng masamang espiritu. Masamang peste po mga idol dito sa gulay mga idol. Ang dami pong tiyangaw dito sa sitaw. Kung paano po namin nasetap itong fogging machine mga idol, panoorin nyo po dahil sobrang dali lang po mga idol ito. So mga idol, good morning! Dumating na yung parcel natin na fogging machine. So ito na po siya mga idol. Unboxing na po natin. Yan, maganda po to sa mga gulay mga idol. Yung mga insektong lumilipad-lipad. Oh. Yan sa mga idol oh. Wala tayong kutsilyo. Yun. Yun, ito na mga idol ang ating bagong-bago na fogging machine mga idol. So, ito mismo ang kanyang katawan mga idol. Oh, ganito na siya kalaki. Yan, and meron na siyang tangke mga idol. Ito yung pinakatangke niya. Tingnan niyo po mga idol ha. Fogging machine. Yan. Tangke ng tubig, tangke ng krudo kung gusto mo pong umusok. And ito yung kanyang tangke ng gasolina mga idol. So meron na siya, meron na siyang imbudo, kumbaga funnel niya. Ito para sa gasolina, para sa krudo, pwede ito sa dalawa at saka sa tubig. Meron pa siyang kasama na ito. Mas para ito yung malanghapong usok. And may manual po siya mga idol. So kailangan basahin para maintindihan paano siya i-operate. And may tools po siyang kasama mga idol. Charger. Ito ang battery niya po mga idol pang start. Tsaka ito bag niya, ang tawag nito, parang sling niya. Dito yun nakabit oh. Strap niya mga idol. Yan. Kabit natin diyan para hindi po siya mahirap. Yan oh. And may mga tools pa siya. Meron pa siyang parang ano dito sa carburetor, dito sa likod. Ito. In case na masira. Yan. Ito yung pag yan, ito. kasi ito yung nasisira. Yes. At saka ito, may screw. Yun lang. At saka ito, carbon brass. Ano ba ito, Mar? Doon na tayo, no? Ano to? Doon na tayo, no? Dito. Dito sa loob. Diyan sa loob niya. Pang-replace in case na masira lang naman mga idol. Yan. So itong battery niya po mga idol, kapag nag-charge po kayo, dito po yan, oh. So, saan ba yun? Ito, oh. Yan. Diyan lang po yan sa ita-charge. Ito po yung starter ng ating fogging machine. So halimbawa, paglagay natin ng battery, ganito lang yan sa mga idol. Oh. Yan. Ito. Yun. Yun na siya po mga idol. And, ligpit muna natin to. Lagyan na po natin siya ng gasolina at saka krudo. Ito yung ating gasolina. So nilebelan na natin kasi medyo magkakulay sila. And ito yung ating krudo. So originally, na-research natin yung fogging machine, hindi po talaga siya nausok mga idol kapag walang krudo. So parang misting lang po siya kapag pareho tubig with insecticide ang nilagay natin. Pero kapag lagyan mo natin ng krudo, doon pa siya mag-uusok mga idol. So itong pula na to, sa research natin, dito nilalagay ang krudo, pwede with insecticide. And dito, tubig po dito sa blue. So ngayon, lagyan natin ng gasolina muna dito. Ito yung gasolina. Yung iba kasi mga idol, dito yung tangke niya. Ngayon, itong na-order natin, dito na yung tangke niya instead na dito. So ito is gasolina. Alright, dahil subukan pa natin mga idol, dahil bagong-bago po ito siya kung paano siya pagganahin. Subukan natin.
Ngayon, dito, maglalagay po tayo ng diesel. Itong red na takip, diesel po ating lalagay. Konti lang muna, wala muna tayong lalagay na insecticide mga idol dahil kumbaga parang pinaka-trial muna tayo. Yan, konti lang muna kahit hindi nga umabot ng kalahating litro muna. Yan, tapos dito gasolina. Ito yung pinaka-power ng engine niya. And maglalagay po tayo ng tubig dito mga idol ha. Basta wag niyo po kayong malito. Yung red na takip para sa pesticides or crudo. Ito din. Ang ito gasolina po ito ha. Basta itong red na to, yan po yung may crudo. Yan, yung dito yellow, gasolina. Ito blue din dito. Tubig po yan sa mga idol or pwede nyong lagyan ng pesticides. Matumba. Okay mga idol, according sa instruction, mag-pump po tayo dito ng gasolina at saka crudo. Yan, ganyan lang natin oh. Hanggang may lalabas po dyan siya, magkakaroon ng laman po yan siya. Magsipsip po yan siya sa pinakatangke mga idol. Yan oh. Dito yung galing. Diyan yan siya galing. Yun, meron na oh. Tingnan niyo po. Diyan galing. Tingnan niyo po mga idol oh, meron na oh. Yan oh. Yan, dito pa ulit. Yan ay ito. Sinap natin yung kodo. Yan, sa crudo yan siya. Oops, dito na. Ito na oh. Ha, nandiyan na. Ba't di Ito, ba tingnan niyo dito? po. Tingnan niyo dito. Meron Dito na siya oh. Tingnan niyo po mga idol oh. Pag mayroong parang bubbles na yan oh. Yan. At saka ito. Yan, meron na siya. Galing. Kusi diri. So ito po is carburetor niya ito mga idol. Kapag i-off po natin yung carburetor, ganyan lamang natin oh. I-push lang, pag ganyan, open po yan siya mga idol. Yan, so ganun lang. Tapos, ito po mga idol, oh, may kick po yan siya dito. Pag ganyan, meaning malalaman natin kung okay yung kanyang battery. Yan, ganyan. Ganyan siya. Ay, ito yun. So, ito yung battery niya po. So, dapat naka-charge po yan siya mga idol. So, subukan natin. Yan na. Smart. Subukan natin pagganahin. Ayan po mga idol, kung makita nyo na po mga idol, yan na po ang sobrang lakas na usok ng ating fogging machine mga idol. Oh. Susubukan po natin dito sa gilid ng ating sitaw mga idol kung saan mapalayas po natin ang mga tsangaw talaga mga idol. Sa sobrang lakas pa lang na yung mga idol, mapait na siguro yan sa mata ng mga tsangaw. Ito po mga idol. Kahit sa lamok po mga idol, sobrang ganda po nito sa mga gulayan, magamit po talaga natin mga idol. Sa lakas ba naman ang usok nito mga idol? Talsik siguro pati maingkanto. Okay mga idol, dahil okay yung unang trial natin sa ating fogging machine. So, para sa ating mga sitaw na maraming tsangaw mga idol, ito kilter po ang ilalagay po natin 20 ml po dito sa tangke ng tubig natin mga idol. So, ito yung ating medisina ngayon. Pantaboy sa tsangaw, 20 ml. Yan. So, tubig po yan sa dyan. Dito yung crudo mga idol. Puno na ba? Malayo pa. Yan.
Alright, pwede na yan. And ito, crudo natin mga idol. Idadagdag po natin dito. Kasi konti lang yung nilagay natin kanina. Basta blue, tubig po dito ang nilalagay natin at saka chemical. Sa mga merong fogging machine, pa-comment down naman kung naglalagay po kayo ng chemicals dito together with diesel. So ito is diesel. Diretsuhin na natin. So, 1.5 litro na diesel ang ilalagay natin. Yan. Kasi as I see, kapag walang diesel, hindi po talaga umusok ang fogging machine mga idol. So, dito na sa misting niya ang ating chemicals. Yan o. Alright, goods to go. Yan, dito na. Simula na magbuga para mapalayas natin ang mga engkanto, mga hapiste at iba pang mapanira dito sa ating sitaw mga idol. So gamit natin itong fogging machine mga idol with diesel. Kasi kapag wala po siyang diesel mga idol, wala po siyang usok. Tandaan po natin yan sa mga idol. Only mist lang po mga idol kapag wala po siyang diesel. Pero kapag may diesel, ganito po siya mga idol ka dami ang kanyang buga ng usok. Kung makita nyo po naman mga idol, kapag malapit po kayo dito mga idol, kung nakita nyo lang po sana, grabe kadaming tsangaw po ang lumipad papunta sa taas ng usok. Kaya naman mga idol, very recommended ko po itong fogging machine para sa mga gulay. Kasi usok pa lang mga idol, layas na po talaga sila mga idol. After malayas, kapag may medisina pa, tsak tudas na tudas po talaga ang mga insekto. Napakaganda po talaga ito mga idol, ang fogging machine gamitin sa mga gulay, lalo na pag matataas po mga idol, gaya ng mga ampalaya, sitaw, upo, mga pipino mga idol, kung saan medyo hirap po siyang abutin ng spraying natin at parati po siyang dinadapuan ng mga insekto. So ito po mga idol, kahit isang linya lang po yung ating bugahan, halos 10 meter po away mula sa akin mga idol ang abot ng usok mga idol. Kaya dito lang tayo mga idol, layas na layas po talaga yung mga insekto. So ilalagay ko po sa comment section kung saan ko po ito siya nabili mga idol. Sa mga gustong bibili po mga idol, mas maganda po masubukan at matry nyo po ito sa inyong mga gulay. Ayan, kanyang usok oh, parang sea of clouds lang. Napakaganda. Mabilisan. Yung mga dulo, nagsiliparan yung mga tiyanga na tinamaan. Ayan.